Adrian, ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Cassandra. Alam mo, ang tagal ka naming hinanap. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Saan ka ba galing? Cassandra, nandyan na siya. Tumakbo ka na, Cassandra. Nandyan na siya. Anong sinasabi mo? Bakit ako tatakbo? Cassandra, nandyan na siya. Tumakbo ka na. Adrian. Cassandra! Adrian! Ano nangyayari? Cassandra! Tumakbo ka na! Adrian! Nandyan na siya! Adrian! Nasaan ka na ba, Adrian? Diyos ko po. Kung nasan man si Adrian, huwag niyo po siyang papabayaan. Hindi makatulog si Cassandra. Oo nga, hindi mapakali eh. No? Lolo. Lucas. Halika, tuloy ka. Hello po. Tuloy. Po kayo. Lolo, si Cassandra po. Ayun, nagpapahinga. Ayaw mo na lumabas eh. Ano nangyari po? Masakit po ba siya? Oo nga po. Ano pong nangyari doon? May usapan kami ngayon eh. Dongbi, wala siyang sakit. Gusto lang niya magpahinga. Dahil gusto niyang mapanaginipan ulit si Adrian. Napanaginipan niya po si Adrian? Ano daw po ang napanaginipan niya? Pakiramdam niya, may gustong sabihin sa kanya. Kaya yun, pinipilit niya uling matulog. Baka sakaling mapanaginipan uli niya si Adrian. But that's, dreams are not real. Baka nakataon lang napanaginipan niya si Adrian. At saka, patay lang nagpapahiwatig sa panaginip. Hindi mo ba, Lo? Dongbi, related ang mga panaginip sa pang-araw-araw nating buhay. Bunga ito ng mga nararamdaman natin o pinagdadaanan. Pero minsan, nagsisilbi rin itong tulay ng realidad at nagbibigay ng mga bagay na may papaliwanag o kaya paunang babala. Could we at least check on her? Kahit silipin lang po namin. Lucas, huwag muna natin gabalahin si Cassandra. Gusto muna niya magpahinga. Sige po. Tayo na lang pumunta dun sa lugar na sa picture. Pero kailangan natin si Cassandra. Siyempre, siya lang may third eye eh. Kaya na natin siguro yun. Titingnan lang naman natin yung lugar eh. Sige po, tita. Alis na po kami. Pagsabi na lang po kay Cassandra, babalik kami. Sige. Thank you po. Sige po. Ingat kayo, ha? Bangungot ba talaga ay kinamatay nito? Kasi tingnan mo, ba't nagkaganto higaan niya? Parang nagkaroon ng physical struggle. Pero wala naman sense of forcible entry, madam. Hindi kaya siya lasing? Nahilo, nauntog, tapos, ayan, natumba dito sa kama. Para kasing imposible eh. Pero sabi ko kanina ng doktor, inatake daw sa tulog. Eh, di ba bangungot ho yun?
natin pumasok dyan para makita natin kung ano nasa loob. Pero, may nakatira pa ba dyan? Mukhang nakakatakot. Mabuti pa, kaya na pumasok. Dito na ako sa labas maghintay. Ano ka ba naman, Dongbi? 3 na lang nga tayo. Umaarte ka pang ganyan. Umayos ka nga. So may na-host din na naman kami ng kumari ko. Grabe talaga. Sigurado po ba kayo, Mrs. Ayong? Na interesado pa rin kayo sa lugar to? Oo naman, Celso. Kahit namatay na yung realtor ko, mas malamig tawa siya. Alam mo, itutuloy ko pa rin yung transaction na umpisa na namin. Maganda tong location ng building na to eh. Medyo luma nga lang. And I want to make this a condominium someday. Hindi katulad dito, maputik. Ay! Uy! Bayan! Dadako kayo. Wow! Tignan mo ko! Miss! Sino kayang pwedeng kausapin natin dito? Ay, mukhang wala yung katiwala nila. Ay, naku! Ayoko na. Halika na. Tsaka na tayo bumalik. Sige po, kayo po. Miss! Kapag tahanan ang nilapastangan, kung ayaw mong bisitahin ka ng batibat, huwag mo rin siyang gambalain. Madalas daw ay nananahimik lamang ito sa kanyang tirahan sa puno. Pero kapag pinutol ang puno'y magngingit-ngit ito. Patuloy itong mananahan sa putol na kahoy, kahit na ito'y maging bahagi na ng isang kama o haligi ng bahay. At kapag ika'y natutulog na, dahan-dahan siyang lalabas mula sa kahoy at uupuan ang dibdib mo hanggang hindi ka na makahinga. Pasensya na kayo ha, hindi na ako nakasama sa inyo kahapon. Are you okay now? Kahapon pa ako word sa'yo. Oo naman. Kaya nga lang... Napanaginipan mo daw si Adrian. Oo. Parang totoong-totoo eh. Parang hanggang ngayon nararamdaman ko pa. Hindi ko alam, pero... Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Eh, hindi ko lang alam kung ano. Masyado mo kasi siyang iniisip. Nagpapanaginipan mo tuloy. Minsan naman kasi, kami ang isipin mo. Kung hindi, iyang si Lucas. Para siya naman mapanaginipan mo. Oo nga pala. Kamusta yung lakad niyo kahapon? Nakita niyo ba yung lugar? Yes, we went there yesterday. Ito yung picture. Ito yun? Ito din yung lugar na nasa panaginip ko eh. Are you sure? Hala, ano ibig sabihin nun? Nakakatakot yung lugar na yan. Kailangan kong pumunta dito. Sigurado ako, may connection to sa panaginip ko kay Adrian. So then we go back to this place.
Ano nga ulit ang plano? Pretend na gusto kong kumuha ng unit. Magre-rent ako. I'm sure they will allow us to check some units, right? Eh, mukhang wala nang mas na unit dito eh. Kailangan pa rin natin makita ang loob. Sino kayo? Hi. Naghahanap po kami ng unit. May bakante ba kayo? Opo, kasi itong kaibigan kong si Lucas, gusto na sana magsarili. Saktong-sakto, malapit lang to sa pinagtatrabahuan niya. Yes, kaya ito yung perfect place to look for a unit. May bakante dito, pero kailangan pang ayusin. Namatay kasi, huling tumira doon. Anong ikinamatay? Sabi nila, pakungot daw. Bakit? Nakatira dito? Hindi ka taga dito. Kayo, wala kayong karapatang malaman kung sino nakatira sa loob. Kung nandito kayo, para makiusyoso, umalis na kayo. Baka kayo naman ang nadamay. Let's go, kasi. Alis na! Sandra, wait. Ano ba talaga nakita mo sa loob? Nakita ko, sobrang dilim sa loob ng kwarto. Tapos may isang pares ng mata. Nakakatakot. Hindi ko nakita ang kabuuan niya. Hinarang niya ako kagad. Pero nabasa kong isip niya. Susundan niya tayo. Ang pagbisita ng demonyo. Sa bansang Turkey, hindi batibat ang nagdadala ng kamatayan sa gabi. Sa halip, isa raw demonyong tinatawag na jinn ang bumibisita sa natutulog ng mahimbing. Hahawakan niya ng mahigpit ang biktima upang di ito makagalaw at pagkatapos ay sasakalin. Malalabanan lang ang demonyo kung magdarasal kay Allah at sasambitin ng ilang linya mula sa Quran, ang banal na aklat ng Islam. Adrian? Ikaw nga ba yan? Adrian? Adrian! Sino ka? Sino kasama mo?
Cassandra? Cassandra! Ano nangyari sa'yo? Cassandra? Ayos ka lang ba? Opo. Panaginip lang ako. Ano? Ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Salamat. Ito. Sama ng panaginip ko kagabi. Nasa hallway daw ako. Yung nasa Bliss. Hallway din ang panaginip ko. Hinahabol daw ako ng malaking anino. I was trying to run, pero I couldn't. It's scary kasi hindi ko makagalaw. Ako naman, ilang beses daw ako bumababa sa hagdanan dun sa may hallway. Pero pagbalik ko, nasa may hallway pa rin ako. Nakakatakot nga eh. Umiiyak na daw ako. Mas nakakatakot yung panaginip ko. Naglalakad ako sa hallway. Tinatawag ko daw kayo. Tapos, may biglang dumagan sa akin. Hindi ako makahinga. Mabuti na lang, nalaglag ako sa kama. Kaya ayun, nagising ako. Bakit kaya pare-pareho yung panaginip natin? Malamang. Ang dahilan ay yung nakita ko nung andun tayo. Di ba nga sabi ko sa inyo, nabasa ko ang isip niya. Nasusundan niya tayo. Bakit hindi tayo bumalik dun? Teka. Pwedeng kayo na lang? Sasamahan ko na lang si Lologi mo dito. Sabi ko nga, pupunta na tayo. Ngayon Teka lang, kukunin ko yung bike ko. Na lang. Sige na. Puntahan na natin ngayon. Lucas, alam mo, sa tingin ko, kailangan dun tayo sa may nakasarang pinto. Kailangan natin malaman kung anong nasa loob nun. Tanungin natin yung Manang. Manang, excuse me po. Magtatanong lang po sana. Ano yun? Bagong tenants kayo dito? Opo. Nag-inquire na po ako dito. Naghihintay na lang na maayos yung bakanting unit. Opo. Yung bakanting unit po, namatay daw yung may-ari. Oo, si Mang Raul. Presidente siya ng asosasyon ng Bliss. Bakit po siya namatay? Binangungot. Buti nga sa kanya. Masama kasi ang ugali ng taong nun. Walang malasakit sa taga rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Isukat ba naman makipag-ayos sa mga negosyante at pumayag ibenta itong Bliss? Siyempre maraming magagalit at maraming mawawalan ng tirahan pag giniba na to. O siya, sige. Ayoko nang pag-usapan ng ganyan. Tara, check natin yung ibang unit. So ayaw pala ng mga taga dito na ibenta tong lugar. I guess wala silang ibang malilipatan. And the location is perfect. Malapit sa lahat. Malapit nga. Malapit sa kamatayan. Shh, ano ka ba? Marinig ka ng mga tao eh. Ate, saglit lang. Dito kayo nakatira? Ayoko na dito. Kahit malapit to sa call center na pinapasukan ko. Lahat dito namamatay.
Lahat ng nagkaka-interest dito sa lugar na to, namamatay din. Ano kung ibig niyong sabihin? Kapag may kinalaban ka dito, ganun din. Ayoko na. Kaya maghanap na akong bagong matitirahan ko. Ate, ano po bang ibig niyong sabihin? Yung nakipag-ayos dito, para mabenta to, si Mr. De Leon, namatay. Yung gustong bumili, namatay din. Yung taga-asosasyon, namatay din. Lahat sila namamatay sa bangungot. Hindi po kaya nagkataon lang yun? Hindi nyo kaya ang batibat. Anong batibat? Batibat? Gabay sa kaligtasan. Marami raw paraan upang huwag maging biktima ng batibat. Unang-una, iwasang matulog ng mag-isa sa kwarto. Bago matulog, huwag kumain ng sobra at sa halip ay uminom ng maraming tubig. At kapag nararamdaman mong tatalunin ka ng matinding antok, huwag maglalagay ng unan sa dibdib. Pero kung huli na ang lahat at ikay dinadaganan na ng batibat, pilitin mong maigalaw ang pinakamalaking daliri sa paa o subukang kagatin ang iyong hinlalaki. Pag nagising ka, ang batibat ay mawawala na parang panaginip lang. May tinatawag na batibat. Lolo, kaano-ano po ni Batibat si Batibot? Dongbi, kung pitpiting kaya natin sa almiris yung dila mo para mawala yung kamangmangan mo. Batibot. Lubot mo! Sa norte, sabi nila doon nakikilala ang batibat. Pero dito sa atin, ang pagkaalam natin ay bangungot. Kapag mayaman ka, sasabihin nila na cardiac arrest ang biktima. Inatake sa puso. Pero ang totoo, namatay sa loob ng panaginip. Ayon sa mga kwento ng mga ninuno natin, nakatira daw sa puno ng mga kahoy ang batibat. Kapag pinutol mo ito at ginawa mong poste o haligi ng bahay, O kaya, pag ginawang pinto, kaya doon na sila nakatira ngayon. Yun na ang naging tahanan nila. Like that old building dun sa Bliss. yung misteryosong kwarto sa Bliss, nararamdaman ko nandun ang batibat. Siguro nga, konektado ang Bliss sa mga bangungot na nangyayari. Di ba nga, gusto pang ibenta yung lugar na yun? Pero tignan niyo, namatay din ang realtor. Namatay din yung buyer. Nasa news. Matutulog ako ulit. Sigurado ako, magpapakita sa akin ang batibat. Lalabanan ko siya sa panaginip. Samahan kita. Paano kami? Dongbi, Reggie, bumalik na lang kayo sa place. Tulungan na kita. Yes,
Matulog ka na, Cassandra. Huwag kang kabahan. Babantayan ka namin. Tulog na. Salamat, Lolo. Cassandra, huwag kang matakot. Nandito kami. Magkasama tayo. Okay? Good night. Wala na tong atrasa na. Oo, wala. Tayo lang pag-asa ni Cassandra at Lucas. Kung hindi natin itong gagawin, baka kung ano mangyari sa kanila. Ano? Handa ka na? Handa na. Ayan, nagsisimula na. Nasa rapid eye stage movement na sila. Malikot na ang mga mata. Nananaginip na silang dalawa. I'm not scared of you! Hindi ka totoo! Sino yan? Lucas, ako to. Adrian? Adrian? Is that really you? Isasama ko si Cassandra. Sasama saan? What's going on? Wait! Sino ka? Hindi ka totoo! Hindi mo ako! Adrian? Adrian, nasan ka? Magpakita ka naman sa akin, oh. Sumama ka sa akin, Cassandra. Ilalayo kita dito. Isasama na kita. Di ba matagal mo na ako hinahanap? Halika. Sumama ka sa akin. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Cassandra? Cassandra? Gumising ka! Cassandra? Cassandra! Lucas! 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 Lucas, gising!
Lucas! Bakit sila? Sa isang pag-aaral ng mga death certificate sa lungsod ng Maynila noong 1948 hanggang 1982, may mga napansing pagkakatulad sa mga biktima ng bangungot. 96% ay lalaki. Karamihan sa kanila ay humigit kumulang 33 taong gulang at ipinanganak sa labas ng Maynila. Karaniwang sumasapit ang kanilang huling araw sa Disyembre o Enero at ang oras ng kamatayan ay madalas alas 3 ng madaling araw. Ito kaya'y may kahulugan o nagkataon lamang? Ano? Pasukin na natin? Sige. May ginagawa niya? May tinatago kayo rito. Kung sino man yon, gusto naming malaman. Wala kayong karapatan dito. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong madamay o mapahamak, umuwi na kayo ngayon. Hindi. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nalalaman kung anong meron sa loob. Kung wala kayong tinatago, hindi kayo dapat matakot. Hindi! Dahil hindi na kayo lalabas ng buhay dito. Uy, ano yan? Ikaw na pala dyan. Ninervous na ako eh. Kaya mo yan. Huwag kayong lalapit dito, papasahin ko kayo. Anong nangyayari dito? Huwag kang makialam dito. Bitiwan yung mga hawak niyo. Sinabing huwag kang makialam eh. Cassandra! Hindi siya si Adrian. Niluloko ka niya. Lucas? Lucas, Huwag kang sumama sa kanya. sasama sa akin si Cassandra. Hindi ka totoo! Cassandra, you listen to me. Siya ang batibat. Huwag kang sumama sa kanya. Mahal kita, Cassandra. Halika. Sumama ka sa akin. Aalis na tayo. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo kung saan tayo magiging masaya. Hindi ka na magiging malungkot. Huwag kang sumama sa kanya! Lucas! Ano ba? Huwag na huwag mong sasaktan si Adrian! Ito yung batibat? Ang payat nito. Eh, wala pala to eh. Tiyo. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Hindi ka totoo!
pa rin sumama kay Adrian kahit sinabi kong hindi siya yun. Pasensya na ha, Lucas. Kumapit pa kasi ako sa katiting na pag-asa na baka makasama ko pa siya ulit. Kasi kahit sa panaginip ko nagpapakita siya. Inakala ko na baka gusto niyang sabihin sa akin na huwag ako mag-give up sa paghahanap sa kanya. Cassandra, pero you also need to start living again. I'm not saying na kalimutan mo na siya. Adrian is my cousin, and ayoko rin mag-give up. Pero sometimes, you just need to let it go. Masyado kang apektado sa nangyari sa kanya. Lucas, lahat tayo apektado. Cassandra, I already have lost Adrian. I don't want to lose you too. Cassandra? Adrian? 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 Lumayas ka sa pamahay ko. Lubayan mo ang apo ko. Lo, bakit niyo ba pinapaalis si Adrian? Huwag mo na silang pagka-interesan. Mga maligno sila. Oras na may nangyari sa apo ko. Pusing ko ang lahi ninyo. Lo, bakit niyo pinaalis si Adrian? Siya na ang nagbalik. Bakit kayo pa yung nagtataboy sa kanya? Dahil isa din siyang maligno. Ako ang tinakda. Ako ang papatay kay Cassandra.